Isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat, mga taga-subaybay po namin tagapakinig. So ngayong gabi po ay tayo po muling mag-aaral ng salita po ng Panginoon. At muli niyo po akong samahan sa ating pong muling pag-aaral. At doon pa rin po tayo sa ating pong pinag-aaralan, paglagong buhay spiritual sa pamamagitan ng palagiang pagbabasa ng Biblia. So kaya kayo po ay sumubaybay diyan sa inyo pong kinalulugaran, sa inyo pong bahay, kung saan man kayo naroroon, ay kayo po sumubaybay sa atin pong pinag-aaralan upang tayo po ay matulungan sa ating pong buhay spiritual, upang tayo po lumago sa ating pong buhay pananampalataya. At upang tayo po ay tumibay sa ating pong pananampalataya, sa ating pong kumbaga po ay paniniwala sa Diyos. Yung ating pananampalataya ay tumibay sa Diyos. At ngayong gabi ay tayo nga po muling mag-aral sa Book of Matthew. Ito po ay palagi na din natin napapag-aralan. So meron po tayong ilang katotohanan muli na aaralin dito po sa Book of Matthew chapter 4 verse chapter 4 po ang ating pag-aaralan. So kaya ako po ay inyo pong samahan para tayo po ay muling magkaroon ng kaalaman patungkol po sa salita po ng Panginoon at tayo po ay tumibay. So akin po munang babasahin yung ating pong pambukas na talata sa Matthew chapter 4 verse 4. So Matthew chapter 4 verse 4 po ang ating pong talatang pag-aaralan. Sabi po dito, datapwat siya sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yan po yung sabi ng talata. Tayo po muna yung manalangin. Tayo po pumikit. Mapagpala namin Diyos. Salamat po sa inyong biyaya. Muli, ngayong gabi ay kami po muling mag-aaral ng inyong po salita. Samahan niyo po kami at gabayan. Muli, Panginoon Diyos, Banal na Espiritu, hinihingi ko po ang inyong pong muling pagkilos sa aming kalagitnaan at kayo po ang patuloy na pumatnubay sa bawat makikinig, lalo na po sa mga bisita, Panginoon. Tulungan niyo po ang inyong abalingkod na magpapahayag ng mga katotohanan. Nawa po, Panginoon Diyos, ay kayo po ang patuloy na magpala at magpaunawa sa makikinig, Panginoon, ng inyong pong salita. At gamitin niyo po ang kasangkapan upang may pahayag ng may katotohanan ng inyong pong salita. At kayo nawa po ang patuloy na magbigay ng karunungan sa akin sa gabing ito, Panginoon Diyos. At patawad po sa inyong pong nasumpungang karumihan, kasalanan, kalabisan, na hindi na inyong pong nasumpungan sa amin pong mga buhay. Pakalinis niyo po muli kami, Panginoon Diyos, ng inyong banal na dugo at pakabanalin ng Santong Espiritu, Panginoon. Muli, ay kami po ay humihingi ng gabay sa gabing ito. Ang signal po ay inyo pong hawakan. Nawa po, Panginoon Diyos, ay magtuloy-tuloy po ang signal at kayo nawa po ang tumasik sa gawain ito. Ang katagumpayan po ng gawain ito ay aming pong nilalapit sa matamis na pangalan ng iyong butong na anak, Panginoon Jesus. Amen. Okay po, so magandang gabi po sa ating lahat. So salamat po sa inyo diyan na nandiyan po sa inyo pong kinalulugaran na nanonood. So tayo po muli ay mag-aaral ng Biblia. Paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagiang pagbabasa ng Biblia. So ang sabi po dito, atin muli pong tunghayan ang salita ng Diyos at atin pong aralin kung bakit mahalaga talaga sa atin ang salita ng Diyos o ano-ano ang mga katotohanan at ang kahalagahan nito sa ating buhay Kristiyano. So bakit mahalaga? So bakit mahalaga ang salita ng Diyos sa ating buhay? So napakahalaga po nito. So sabi nga ng talata, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. So yung ating pong napag-aralan noong nakaraan is yung pong mga puntos po natin is guide. Ito po yung guided by the word. So kung gusto mong mabuhay,
Yun po yung tagpo ni Joshua. Si Joshua po ay, nung namatay po si Moses, ang pamamahala po sa bayang Israel ay pinasa po kay Josue, kay Joshua. At sabi ng Panginoon, kung para mapamahalaan mo ng tama ang bayang Israel, ang bansang Israel, is kailangan mo ng guide or guided. Dapat tayo ng salita po ng Diyos, even po sa ating buhay. Kinakailangan po natin ng guide. Kaya nga sabi ng Biblia, ang salita mo yung ilawan sa aking paa at liwanag sa ating landas. So kapag tayo po ay bilang isang Kristiyano, mga minamahal, kinakailangan po natin ng salita po ng Diyos. Hindi lamang pagkain spiritual, ito po ay nakakatulong din sa atin upang tayo mabuhay ng naaayon po sa kalooban ng Diyos. So guided by the word, girded with the word, sabi po diyan, preparation, sabi po diyan is yung to prepare oneself for action. So yung pong sundalo ay hindi po yan, mahirap po pagka wala po silang sinturon. Dahil ang dami po doon sa kanilang mga pantalon, meron po dyan mga bala, granada, etc. Nakabitin po sa kanilang pantalon, nakalagay sa kanilang bulsa, na marami po yun, hindi po magagaan yung bala ng baril. Madami po yung mga nasa magazine. So, ganun po yung kahalagahan ng salita po ng Diyos. Marami dito sa mundo na panggulo sa ating isipan, but ang sabi po ng Biblia is girded with the word of God. Yan po yung ating pinag-aralan nung nakaraang Monday. At ang sabi po diyan, gaze the word. Pag sinabi pong gaze, to fix the eyes in the steady. Wag ho pag kayo nagbabasa, sabi nga, pagka kayo nagbabasa ng isang kwento, hindi niyo po maunawaan pagka kayo po ay, kumbaga ay kung saan pamuli-muli. Patingin-tingin. At yung parang sulyap tulingan lang lagi. So, hindi po natin maunawaan pag tayo po ay nagbabasa ng isang kwento at tayo po ay, kumbaga hindi nakapokus. Sa pagbabasa o pag-uunawa. Kaya yan po, gaze the word. Pag sinabing gaze, to fix the eyes in a steadily intent look open with eagerness or studious attention. Tingnan nyo, with eagerness. So kinakailangan po na tayo po pag nagbabasa ng Biblia upang tayo po upang atin pong maunawaan ang salita, ang atin pong binabasa, is kinakailangan po natin ng focus and eagerness, mga minamahal. So, sabi pa, going forward with the word. So, sabi nga, isa sa para tayo makapagpatuloy is kinakailangan natin na laging may salita po ng Diyos tayo sa ating buhay. So yan po, going forward. So paano ka makapagpapatuloy? Sa pamamagitan ng salita po ng Diyos. So makapagpapatuloy po tayo sa paglilingkod if we are guided with the word. Yan po yan. Kaya napakahalaga po nun. Panglima po, sa ating pong pinag-aralan nung nakaraan is yung grasp. Pag sinabing grasp, hawakan mabuti. So grasp it. Sabi, hold fast by closing the finger around. So para hindi ho tayo madala ng ibang aral, kinakailangan ito po ay ating panghawakan. So pantatlo, pang-anim, napuntos po natin nung nakaraang Lunes is yung yung govern. Kinakailangan na ikaw ay ginugobyernuhan ng salita ng Diyos, to control by authority o gobyernuhan. Yan po yung kahalagahan. Dapat yan po yung mangyari sa atin. So, ganun po yung nangyari kay Joshua nang siya po ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng pamamahala sa bansang Israel, na kinakailangan mo ng salita po ng Diyos. Sabi, kinakailangan niya. Kailangan mo ng salita ng Diyos upang mapamahalaan mo ng tama at ayos yung bayang Israel. So, ngayong gabi ay tayo po ay muling mag-aaral. Atin po ituloy sa paglagong buhay spiritual is yung pong dito po sa Matthew chapter 4 verse 4. So sabi po dito, datapwat si sumagot at sinabi na susulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao,
kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. So, sa nakakaalam po, ito pong tagpo pong ito is nung ang Panginoon Jesus ay nag-fasting ng 40 days and 40 nights, dito po ang manunokso ay lumapit. Tinukso po siya, alam naman po natin yan sa mga nagbabasa ng Biblia, tinukso po ang Panginoon Jesus ng manunokso. So, atin pong makikita dito po muna, ako muna basahin sa verse 1 hanggang 4. Nang magkaganyo'y inihatid ng Espiritu Santo sa Jesus sa ilang upang siya ituksohin ng dyablo. Yan po yung sabi. At nang siya ay makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunokso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Verse 5, datapwat siya'y sumagot at sinabi na susulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So, ano ang unang katotohanan na makikita natin dito sa tagpupong ito is, sabi po dito, the capacity to resist the temptation. Yan po yung kahalagahan ng salita po ng Diyos. Ano? So pag meron po tayong salita po ng Diyos na pinanghahawakan at pinaniniwalaan, may kakayanan may kakayanan tayo na i-resist yung manunukso. Kung atin mo talagang binabasa at inuunawa, kaya nga napakahalaga po noong gaze the word. Pag sinabi pong gaze the word is yung to fix the eyes in an steady, intent, look open with eagerness or studious attention. Yan po yung kahalagahan ng salita po ng Diyos. Kaya nga po dito, sa tagpupong ito, nung ang Panginoon Jesus po ay tuksuhin ng dyablo, ay may kakayanan siyang mag-resist. Dahil una, saturated siya ng salita po ng Diyos. Kaya nga sabi dyan, yung ating capacity to resist the temptation. Yan po yung kahalagahan ng salita po ng Diyos sa ating buhay, mga minamahal. Kaya kung tayo po ay gusto po nating makapamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos, mabuhay ng nagagawa ang kalooban ng Diyos at hindi nagagawa ang kalooban ng dyablo, kinakailangan po natin ng salita po ng Diyos. Kaya nga sabi po ng talata, at ang manunokso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Tingnan niyo po, napakahalaga po ng salita po ng Diyos sa ating buhay talaga, mga minamahal. Dahil sa tagpo pong ito, nasa time na ang Panginoong Jesus po, siya po yung nagkatawang tao, nakaramdam po siya ng pagod, uhaw, antok, gutom. Dahil siya nasa pagkakatawang tao. But dahil lang siya po ay saturated ng salita po ng Diyos, hindi po siya napagtagumpayan ng dyablo. Sabi po ng talata, datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. So mahalaga ba yung pagkain? Susutag po pong ito, 40 days po na 40 days and 40 nights po ang Panginoon na nagfasting. Wala pong kain. Kaya nga pagdating po ng verse 11, nang magkagayo, iniwan siya ng dyablo at narito, nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Dahil gutom na gutom ang Panginoon Jesus noon. Talagang naramdaman niya yung gutom. Kaya sabi dyan, so, makikita natin katotohanan dito is may kakayanan tayo na ma-resist yung temptation na iniaalok ng dyablo. Mga minamahal, pag sinabi pong resist, the act of resistance, pagtutol, paglaban, yan po yung ibig sabihin. So, paglaban. So, malalabanan natin ang temptation or ang tukso kapag tayo po ay saturated ng salita po ng Diyos. Kaya nga sabi po dito ng talata sa James chapter 4, sabi po dito, verse 7, submit yourself therefore to God. Sabi po ng talata, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Tingnan niyo po yan.
Resist. Pag sinabi, magsisalangsang kayo sa dyablo, hindi. So maraming mga mananampalataya nakikiayo na sa dyablo. Kung ano yung gusto ng dyablo, yun na rin ang ginagawa. Kaya napakahirap na lumago sa isang mananampalataya kapag tayo po ay nabubuhay hindi sa kalooban ng Diyos, kundi sa kalooban ng dyablo. Maaari ba mangyayari yun? Maaaring mangyari kung hindi ka saturated ng salita ng Diyos, mga minamahal. Kaya napakahalaga po ng Biblia sa atin ng buhay. Kung meron man tayong pababayaan, ay wag yuho yung Biblia, kundi yung mga bagay-bagay na sa atin ay nakakapagpalayo sa Diyos. Kung meron man po tayong iiwanan, is yung kasalanan na ito po ang dahilan kung bakit tayo po ay lumalayo sa Diyos. Ano? At kung meron man tayong panghahawakan at panananganan, ito yung salita ng Diyos at yung Diyos mismo. Dahil dito po tayo lalago sa ating buhay pananampalataya. Kaya sa mga mahal po namin bisita, sa mga miyembro na naligtas na, lalo na sa ligtas, na nagsasabing ligtas, kung mahalaga sa iyo ang Diyos, mahalaga din sa iyo ang kanyang salita. Ano? Kaya ang sabi dyan, resist the devil, nung sabi po, pasakop nga kayo sa Diyos. Kapag tayo hindi nagpapasakop sa Diyos, dalawa lang naman po yung ating pinagpapasakupan Hindi ho sa ating sarili. So pag hindi po tayo nagpapasakop sa Diyos, sa dyablo po tayo nagpapasakop. Kaya tayo magpasakop sa Diyos. Ang sabi, pasakop nga kayo sa Diyos, dapat magsisalangsang kayo sa dyablo. At ano mangyayari? At tatakas siya sa inyo. Yun ho yung maganda. Nung ang dyablo po ay hindi niya matukso ang Panginoong Jesus, ano nangyari? Nang magkagayo, iniwan siya ng dyablo. Verse 11 ng Matthew chapter 4. Nang magkagayoy, iniwan siya ng dyablo. Walang magawa. Anong gagawin? So, paano mangyayari yun sa atin kung tayo po ay saturated ng salita po ng Diyos? Ito po yung kahalagahan para tayo po ay makapagpatuloy sa ating paglilingkod sa Diyos, para tayo po ay wala o makaresist, malabanan natin ang dyablo, ang tukso ng dyablo, is kinakailangan po natin ng salita po ng Diyos. Kaya nga sabi po dyan, at ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Kaya ba ng Panginoong Jesus? Wala po imposible sa Panginoong Jesus. Kaya alam nga ng dyablo ito yung Diyos Kaya sabi niya, tinutokso siya, dahil kaya ng Panginoong Jesus na gawin yung tinapay, tinutokso siya ng dyablo na gawing tinapay. Gawing tinapay. Bakit sabi ng Panginoong Jesus? Datapat siya sumagot at sinabi, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. So yun po pala ang kahalagahan ng salita po ng Diyos. Meron po tayo pong panlaban. Dahil ang ipinanlaban po ng Panginoong Jesus doon sa tukso ng dyablo is yung salita din ng Diyos. Nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. So kung meron po kung tayo po ay tinutokso ng dyablo, dapat po ay alam natin yung salita ng Diyos upang meron tayong may counter, may panlaban po tayo sa tukso ng dyablo. Kaya nga sabi po ng talata sa Ephesians chapter 6 ng kapitulo 6, versikulo 14 hanggang 13 hanggang 18, sabi po dito ng talata, dahil dito yung magsikuha, wherefore, take unto you the whole armor of God. Tingnan niyo po yan. The whole armor of God. So parang tayo parang ganito sa gera, hindi ka po pwedeng naka-short ka lang at sando pag ikaw ay sasabak sa gera. Dapat ikaw ay naka-full gear, battle gear. Mga minamahal, naka-combat shoes ka, nakapatig ka, minsan nga may bulletproof pa, mga minamahal. Pag lalaban sa gera, meron kang sombrero, yung bakal, sombrero, para hindi, pagka ikaw ay nakatago at lawit ng ulo, hindi ka may sniper. So, kailangan po natin ng armor of God. At isa sa armor of God na tinukoy dito, mga minamahal, na sabi, verse 13, wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil days.
So ngayon po at ngayon po ang panahon, ngayon po ay napakasama na. Palapit na po ng palapit. Sabi nga ng talata, ang mundo'y hindi sa paganda, kundi sa pasama. So, evil days, ngayon na po yun. Talaga naman. So, ang katotohanan na dapat po dapat nating malaman ay put on the whole armor of God. Kaya sabi po dito, wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil days, and having done all, to stand. Verse 14, stand therefore, having your loins geared about with truth. Ano ba yung truth? Yung salita po ng Diyos. Kaya nga sabi, magsitibay nga kayo ng inyong mga baywang ay may bikis ng katotohanan, At ang sabi po ng verse 17, ito pa po, at magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. So, isa sa armor of God is yung Word of God mismo. Kaya mga minamahal, para tayo po'y makatagal sa evil, sabi nga dito ng talata, upang kayo'y magsitagal sa araw na masasama, at kung magawa ang lahat ay magsitibay. So, sabi po ng talata, verse 17, ay at ng tabak ng Espiritu na siyang salita po ng Diyos. So, ito po yun. At yung truth na tinutukoy dito is the Word of God. Sino ba yung truth? The Word of God. Kaya mahalaga po ang salita po ng Diyos sa ating buhay. Kaya ito po ang pinanlaban ng Panginoon Jesus, ang salita po ng Diyos. Kaya napakahalaga po, pagka may alam po tayo sa salita ng Diyos, pagka tayo po saturated ng salita ng Diyos, we have the capacity to resist the temptation, minamahal. Gusto niyo bang magkaroon ng kapasidad o kakayanan na kumbaga po ay ma-resist ang temptation? Read the Word of God. Yan po yung mahalaga na dapat po nating malaman. At sabi nga ng Job, aking pinagyaman ang iyong mga salita ng higit kaysa aking ninanasang pagkain. Nahigit kaysa aking ninanasang pagkain. Yan po yung dapat po nating kumbaga ay gawin. Pagyamanin natin ang salita ng Diyos. Basahin natin, unawain natin, upang tayo po ay makapagpatuloy sa panahong ito na masama. Masabi pa nga ng Ezra, sapagkat inilagak ni Ezra ang kanyang puso na hanapin ang kautusan ng Panginoon. Tinan niyo ito pa po. Sabi po, for Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord. Tinan niyo, hindi lamang si Job ang patutuan niya sa kanyang sarili, aking ninasa ang iyong salita ng higit kaysa aking ninanasang pagkain. Kay Ezra naman po, ang sabi po dito ng talata is, for Ezra had prepared his heart to seek, ang sabi po dyan, to seek the law of the Lord. Inihanda po ni Ezra ang kanyang puso na hanapin ang salita po ng Diyos. Kamusta po tayo? Ano po ang ating inihanda pag tayo nagbabasa ng salita po ng Diyos? Mata, tulog na. Yan ho. Papikit-pikit na ang mata. So pag nagbabasa ng salita ng Diyos, yan po yung mahirap. Kaya hindi po natin ma-gaze ang salita po ng Diyos, mauunawaan, makapix sa salita ng Diyos, steady. Hindi natin maaaral ng ayos ang salita ng Diyos kapag tayo ay hindi focus sa salita po ng Diyos. Yan po, capacity to resist the devil. Gusto niyo po ma-resist ang diablo sa inyong buhay, ang tukso ng diablo sa inyong buhay, ang mga pagsubok na dumarating sa inyong buhay, ang anumang temptation na dumarating sa inyong buhay, read the Bible. Dahil nung ang Panginoon Jesus po ay nagdaan sa mabigat na pagsubok, siya po'y nagutom, 40 araw at 40 gabi siyang hindi kumain. Lumapit sa kanya ang diablo, ang manunukso, at siya'y tinukso, na gawin mong tinapay ang batong yan dahil ikay gutom na.
ang sabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay na mabuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Yan po yung maganda. Resist our capacity to resist the devil o the temptation. Yun po yung maganda. Pag tayo po ay nagbabasa ng salita po ng Diyos. Ang sabi po nga ng talata ng James 4:7 ay magpasakop nga kayo sa Diyos at magsisalangsang kayo sa dyablo at siya'y tatakas sa inyo. Yan po yung sabi. So number 2, na katotohanan na sinasabi dito sa verse 4 again, datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Number 2 katotohanan na na nakita po natin dito sa tagpupong ito. Capacity to rebuke the lies. You are able to rebuke the lies. Yan po yung sabi. Ano sabi ng Panginoon dito? Datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Nirebuke po ng Panginoong Hesus si Satanas. Hoy, hindi ito na yung sinasabi niyan. Kaya nga sabi, capacity to yung isa ay resist, pandalawa, capacity to rebuke. Capacity to rebuke. The lies. To rebuke the lies. Kaya nga sabi diyan, 3 times pong attempt ng dyablo sa Panginoong Hesus. Sabi, verse 4, datapwat siya sumagot, sinabi, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Pagdating po ng verse 5, akong babasahin sa inyo hanggang 10, na magagayoy dinala siya ng dyablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo at sa kanya'y sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos ay magpatihulog ka sapagkat nasusulat, siya magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanyang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Pagdating po ng verse 7, sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat, hindi lamang huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Yan. So, capacity to rebuke the lies. So, yun po yung mahalaga na, ayun po yung isang katotohanan na dapat po nating malaman. Meron tayong kakayanan, meron tayong kapasidad na ma-rebuke yung lies kapag tayo po ay nabubuhay at nagbabasa ng salita po ng Diyos. Yan po yung sabi. 3 times na inattempt ng dyablo na tuksohin ang Panginoong Hesus, ngunit nirebuke lamang po ng Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng salita po ng Diyos. Nasabi po dyan, nasusulat, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. Pagdating ko ng verse 10, na magkagayon sinabi sa kanya, verse 9, at sinabi sa kanya, lahat ng mga bagay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira at sasambahin mo ako. Sabi ng dyablo. Verse 10, sumagot ang Panginoong Hesus ng ganito, nang magkagayon sinabi sa kanya ni Hesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Tingnan niyo po yan. You have the capacity to rebuke the lies. If you
are study and reading the Bible always, every day and night. You have the capacity to resist the temptation. Pandalawa, you have the capacity to rebuke the lies. Yan po yan. Kaya napakahalaga po ng Biblia sa ating buhay. Ito po ang makatutulong sa atin upang tayo po ay lumago spiritual, at hindi lamang lumago spiritual, may kakayanan pang mag-resist at mag-rebuke sa devil, sa temptation na dumarating po sa atin pong buhay. So kaya pagka meron ka pong salita ng Diyos, sabi po, yan po yung mahalaga. Hindi naman ang ating panlalaban sa temptation niya kami relihiyon. Hindi naman ang ating panlalaban sa temptation ay hindi naman pinag-aralan natin Hindi naman kung ano yung ating tinapos kung ano yung ating grado kung mayaman tayo o etc. Ang panlalaban po natin is yung katotohanan, at yung katotohanan, ito po yung salita po ng Diyos na pinababatid na sa atin ng Diyos upang tayo po ay magkaroon ng kakayanan na malabanan yung mga na dumarating sa ating buhay. Kaya mga minamahal, yan po yung kahalagahan ng Biblia. So, wag po natin pababayaan ang Biblia sa ating buhay, lalo na sa mga mananampalataya ng Diyos. Tayo po ay dapat lumalim. Lumalim sa salita po ng Diyos, magbasa ng salita ng Diyos, aralin ang salita ng Diyos upang tayo po ay makapagpatuloy sa paglilingkod. Dahil marami po mga mananampalataya ng Diyos ngayon, kaya magbasa po tayo ng Biblia, mga minamahal. Dahil marami po mga mananampalataya ng Diyos ngayon, ewan ko kung sila po yung nagbabasa ng Biblia, mga minamahal. Kaya read the Bible day and night. Kaya nga sabi ng talata, Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate day and night. Sabi po ng talata, but thou shalt meditate day and night. Yan po, basahin. Hindi ngayon po ay babad sa cellphone, babad sa kung saan panoorin. Hindi na sa Biblia. Kaya, basahin po natin ang Biblia sa ating. Basahin po natin ang Biblia. Natin po mamana ng palataya ng Diyos. Number 3, hindi lang capacity to resist the temptation, capacity to rebuke the lies. Pantatlo, capacity to refuse it. Refuse. Pag sinabing refuse, to say no. So, yan po. Paano po pag tayo po ay tinukso ng dyablo? At yung ginamit na tukso ng dyablo, yun po yung ating ginugusto. Ano yung ating magiging respond? Dahil sa tagpupong ito, ay kinakailangan ng Panginoon ng pagkain. Dahil 40 days and 40 nights po siyang hindi kumain. Siya po ay nagpasting. At kinakailangan po niya ng lakas ng pagkain. Kami nga po, sabi ko nga po, alaala ko po, nung kami po ay mga nandun pa po sa Ilaya simbahan. Kami po ay kami po ay parang 14 o 17 kami doon, kami mga manggagawa, kasama po ang pastor. Yung isang kabambigas, mga minamahal, ay pinagkakasya lang namin sa loob ng isang buwan, pinagkakasya mo namin doon, ay kami 17 nakain, mga minamahal. 17, 14, hindi ko na po ma-recall. Kami po yung basta ganun po, sa range na ganun, kami po kumakain. Kami po yung nagpapasting. Pasting po kami tuwing Martes ng umaga, Martes ng umaga, fasting kami. So, alaala ko po, nung kami pinagpapakulo ng tubig, ay ramdam ko na napakatagal na dahil kami po ay mag-e-energy Kami po ay mag-e-energy, kami po iinom ng mainit na kapangkape. So, pagkatapos po noon, talaga namang ako inip na inip doon sa mainit na tubig. Napakatagal dahil ako gutom na gusto ko na kumain. Naranasan ko pong mag-fasting. So, what more pa po, yung dinanas ng Panginoong Jesus na fasting 40 days and 40 nights. May nag-try po na yan, namatay. Hindi ho kumain, hindi
hindi ho kumain, namatay ng 40 days and 40 nights. So ginaya po yata ang Panginoong Jesus. Hindi naman nila magagaya. But ang Panginoong Jesus po sa tagpupong ito, ako'y naniniwala na siya po'y gutom na gutom. Kaya pagdating po ng verse 11 na magkagayon, iniwan siya ng dyablo, at narito, nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Tingnan niyo po yan. Dahil sa hirap na kanyang dinanas. So, kailangan ba niya ng pagkain? Kailangan niya ng pagkain. Dahil gutom na siya sa tagpupong ito. Sabi nga, at nang siya'y makapag-ayun ng 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. So, ano yung number 3 natin puntos? Capacity to refuse it. To refuse the temptation. Tayo, hindi pa tinutokso talagang, langoy na, sugapa na, talagang utokso, hindi layon mo ako, lapitan mo ako, talagang humihingi pa ng pantokso sa kanya, at gustong-gustong tuksuhin. Pero ito po, ang Panginoong Jesus. So, paano natin malalabanan yan tukso ng dyablo? Sa pamamagitan ng salita po ng Diyos. Kaya nga sabi, nasusulat. 3 times na ginamit ng Panginoon sa tagpupong ito, yung word na nasusulat. Ano yung nasusulat na yun? Biblia. Salita po ng Diyos. Kaya pag wala tayong salita ng Diyos sa ating buhay, delikado po tayo. Anong ating panlalaban? Anong ating ipapang kontrang katotohanan sa mga kasinungalingan ng dyablo na pinakikita sa atin? Kung wala po tayong salita ng Diyos sa ating buhay. Kaya mga minamahal, para tayo po makapagpatuloy at lumago spiritually sa paglilingkod sa Diyos, makapagpatuloy po ng naaayon sa kalooban ng Diyos, read the Bible. Read it. Meditate it day and night. Yan po yung kahalagahan ng Biblia sa ating buhay. Kaya sa mga nanonood po ng ating pong live streaming, online Bible study, yan po ang kahalagahan ng Biblia. Capacity to resist the temptation, capacity to rebuke the lies, capacity to refuse it. To refuse. I want to say no. No, hindi yan totoo. Dahil sabi ng Biblia, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Kaya maraming mga mananampalataya ay bumabagsak sa kasalanan dahil hindi po sila saturated ng salita po ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, huwag kang makipamatok sa hindi mananampalataya. Ayun, hindi malalim sa salita ng Diyos, nakakita lang ng maganda, ay bumagsak na. Ay hindi naman mananampalataya. Ay delikado. So, kaya sabi ng Biblia, mag-tithes, mag-offering, mag-first fruit. Ang sabi, yung gay totoo, yan na nga. Dahil hindi tayo malalim sa salita ng Diyos. Kaya sabi po ng Biblia, read it, meditate it, day and night. Yan po yun. Sabi po ng Joshua 1:8. Joshua 1:8. Meditate day and night. Yan po ang number 3 puntos na natin. Capacity to refuse it or refuse to eat. Refuse to eat. May kakayanan tayo na umayaw. May kakayanan tayo to say no if we are saturated with the Word of God. Ayan po yung katotohanan. Kaya tayo po ay lumalim sa salita po ng Diyos. Dahil ito po ang makakatulong sa atin upang tayo po ay lumago spiritually. Yan. Kung gusto niyo po lumago at makapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos, makapaglingkod ng masaya sa Diyos, masaya kahit may temptation, kahit may pagsubok sa buhay, ay masayang naglilingkod sa Diyos, hindi pa backslide, read the Bible. Basahin niyo po ang salita ng Diyos. Lumalim po tayo dito. Yan po yung kahalagahan ng salita po ng Diyos. So, capacity to resist the temptation, capacity to rebuke the lies, capacity to refuse to eat, to refuse ay umayaw. Number 4, capacity to recognize the true and false. Yung kakayanan mong kumilala ng tama at mali. Yan po yan.
Dahil may salita ka ng Diyos, may kakayanan kang kumilala ng tama at ng mali. Lalo na po sa atin humuman ng palataya, hindi po lahat tama pwede sa atin. Yan hong kanta, yung unbeliever song, hindi ho yan pwede sa atin. Ano po? Yung mga paniniwala ng mundo, November 1, Halloween, hindi yan pwede sa atin. So maraming mga maling paniniwala na kapag tayo nagbasa ng Biblia ay ito'y mapapatunayan nating sala. Maraming paniniwala ang mundo na sa tingin nila ay tama, pero sa Biblia ay sala. Ano? Yan po yan. Kaya napakahalaga po ng Biblia sa atin ng buhay. Ang sabi po dyan, capacity to recognize the true and false. Yan po yan. Kaya maraming mga mananampalataya ng Diyos, lahat ay pwede, parang katoliko na din, ano? Ay dahil walang alam sa salita ng Diyos. Hindi malalim may alaman ay hindi malalim. Ano? Kaya napakahalaga po ng Biblia sa ating buhay. No? Kaya nga sabi ng Biblia, huwag tayong makiayon sa sanlibutan ito. Ang sabi ng Romans 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhig sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katapat ng pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. No? By the renewing. Paano natin marirenew itong masamang isip natin? By reading the Bible. Sabi po dyan, by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Yan po yung sabi. So, paano mangyayari masusunod natin ang kalooban ng Diyos? If we saturated with the Word. No? Yan po yan. Meditate it, read it, mga minamahal, and prepare our heart to seek the law of the Lord. Kapag hindi ka handa na hanapin ang salita ng Diyos, walang mangyayari. Prepare our heart to seek the law of the Lord. Yan po yan. Ano? Capacity to recognize the true and false. Yan po yan. Kaya napakahalaga po ng Biblia sa ating buhay. Kaya sabi po dito Matthew chapter 4 verse 1 to 4, na magkagayoy, inihatid siya ng Espiritu Santo. Inihatid ng Espiritu Santo sa Jesus sa ilang upang siya tuksohin ng dyablo. At nang siya ay makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na mga batong ito ay maging mga tinapay. Dapat siya sumagot at sinabi na susulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Yan po yung sabi, nasusulat. So, you have the capacity to recognize the true and false. Kaya napakahalaga po ng Bible sa ating buhay. Ano po? Huwag po natin pababayaan ang salita ng Diyos sa ating buhay. Kung meron man tayong pababayaan, yun po yung kasalanan. Na ito po ang dahilan kung bakit hindi po tayo lumalago sa ating buhay pananampalataya. Na ito po ang dahilan kung bakit tayo po ay napapalayo sa Diyos. Na ito po ang dahilan kung bakit po tayo napapasama. Wala pong ginawang magaling ang kasalanan. Kaya wag nawang mawili tayo sa paggawa ng kasalanan. Kundi sa salita ng Diyos, tayo mawili ng pag-aaral at pagbabasa. Upang magkaroon tayo ng kakayanan na makilala yung tama at mali. So yan po yung kahalagahan ng Biblia sa ating buhay.
Kaya mahalaga po ang Biblia. So number 5 in the last, sa verse 3, na magkaganyan yung sumagot at datapat sa sumagot at sinabi na susulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So ano natin makikitang katotohanan dito sa verse 3, verse 4. Capacity to restrain the lies of the devil. Pag sinabing restrain, hindi lamang po makilala yung mali, tama at mali, nasasala mo rin yung tama at mali, yung tukso ng Diyan sa buhay. No? Tama ga are, ay mali. No? Hindi agad-agad papasok sa iyong isip. May bago ka pumasok, meron munang process, pagpapasok ka, kinakailangan ka munang i-check ng temperatura, kung ikaw may sakit o wala, at alcohol, at checkin ka pa ng iyong, sa iyong katawan, kung meron kang may daldalang bakal, ay sa akin sinturon may bakal, no? Ay misin natunog, sabihin na, kung meron kang daldalang kutsilyo o patalim na makakasakit, check ka, kung may baril na may daladala ka, i-check ka, no? Sasalain ka, restrain, no? Salain. So, ganoon din po sa ating buhay pananampalataya. Kung gusto mo na magkaroon ng kakayanang ma-recognize, ma-restrain ang kasinungalingan na papasok sa iyo, read the Bible every day. Lumalim ka dito. Lumalim po tayo sa Biblia. Dahil ito po ang makatutulong sa ating buhay pananampalataya. Ang ating pong pinag-uusapan dito ay paglagong buhay spiritual. Kung gusto mo natin lumago spiritual, ay gawa ng paraan. Read the Word of God. Meditate it day and night. So yan po ang ating pinag-aralan ngayong gabi. So capacity to resist the temptation, capacity to rebuke the lies, capacity to refuse it, capacity to recognize the true and false. Number 5, capacity to restrain the lies of the devil. Yan po yung katotohanan na nahayag ngayong gabi. At yun po yung nandito. So nung ang Panginoon Jesus po ay nagkatawang tao, siya po yung tinukso ng dyablo at lahat po yung panunukso ng dyablo ay kanya napagtagumpayan. Dahil siya po ay saturated with the Word of God, ng salita ng Diyos. So, yun po. Tayo po yung manalangin. Mapagpala namin Diyos, salamat po sa mga katotohanan na nahayag ngayong gabi. Nawa po, Panginoon Diyos, ay baon po namin yung mga katotohanan na yon sa amin pong mga buhay. Nawa po, Panginoon, ay kayo po nawa magpala sa bawat nakapakinig at gumabay, lalo na po sa akin na tagapagsalita ninyo. Nawa po tuloy niyo po ang kabayan at paunawaan ng inyong pong salita. Basahin niyo po salita na may pag-uunawa at may kahanda ng puso. Salamat po sa katotohanan na hayag at salamat po sa inyo gabing ito na kayo po nakapag-aaral ng salita. Lahat po ito ay aming pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So salamat po sa inyo pong lahat at God bless po sa inyo lahat.